Ating pong buksan ang ating mga Bible sa awit 91. Ito po ang sinasabi niya, ang Diyos ang mag-iingat sa atin, siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkakatiwalaan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagtanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Tayo po'y yumuko, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, mapapurihan ka namin, masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, ilalapit din po namin sa iyo ang aming mga sarili. Tunay nga po, Panginoon, nalinisin niyo ang aming puso't isipan upang masamba ka namin, Panginoon, sa umagang ito sa Espiritu at katotohanan. Kaya tunay po, Panginoon, na ikaw ang manguna sa amin, sa bawat isa, Panginoon, tunay na mahayag ang iyong kapangyarihan sa amin. Tunay na mabuksan ang aming mga puso't isipan sa mga masalita mo na mahahayag sa umagang ito. Ganon din po, Panginoon, nawa yung mga wala pa rito, Panginoon, buksan niyo ang mga puso na hindi mahadlangan, Panginoon, ang gawa ng kalaban. Yung gawa ng sanlibutan sa umagang ito, Panginoon, pangunahan mo. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna. Tunay na ikaw ang kumilo sa bawat isa sa amin. Hipuin mo sila, Panginoon, na merong pagsamba sa umagang ito. Tunay na, Panginoon, na maging bahagi ang bawat isa, Panginoon, na ikaw ay mapapurihan. Masamba, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Pangunahan mo, Panginoon, ang aming gawain. Ang buod ng aming gawain, Panginoon, ikaw ang manguna. Tunay na madakila ka, maitaas ka, masamba ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyo, Panginoon, ng marami. Tunay na ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. Mga salita mo lamang po, Panginoon, ang mahayag sa umagang ito. Ganon din po, Panginoon, yung gagamitin mong tagapagsalita. Ikaw, O Lord, ang siyang manguna at itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, ng marami sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pinakamataas na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Yan, isang magandang umaga po muli sa lahat. Isang linggo na naman ang nagdaan at dinala tayo ng ating Panginoon sa dakong ito upang sama-sama siyang sambahin at purihin. I just want to share this with you. Konti lang po. One of my favorite characters sa Bible ay si David. Yan. Kasi feel ko po na si David ako at si Goliath si Pastor. Hindi, joke lang po. One of my favorite character is David kasi hindi pa naman nakakaingit itong character na to. Ang sabi sa Bible, he is the man closest to God's heart. Tama po pa, Pastor, ano? Nakakaingit naman po, parang gusto ko ako din malapit sa puso ng Panginoon. Si David ay laging isinisiksik ang sarili niya sa Panginoon kahit siya ay nagkasala, kahit siya ay nagkamali, lagi pa rin siyang tumatakbo sa Panginoon, humihingi ng tawad. Kumbaga alam niya na yung presensya ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon ay lagi niyang pinanghahawakan. Amen po? Tayo po ba'y pinapanghawakan natin ang pangako ng Panginoon? Amen. It should be all the time, di ba? Bukod doon, si David kahit na anong pinagdadaanan niya sa buhay, nag-aayuno, yung nasa panahon ng kalungkutan, nasa labanan, nasa pagpapahinga, umaawit siya ng praise and worship sa Panginoon. Lagi siya nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, handa na ba tayo na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos at ating siyang awitan, purihin at sambahin buong puso at kalakasan. Kamustahin natin ang ating mga katabi. Kumusta ka na? Kumusta
ating mga kapatiran sa pagsamba sa Panginoon. Atin siyang patuloy na awitan, atin siyang patuloy na purihin at sambahin sa pamamagitan ng ating mga awit. Diyos na makapangyarihan, Hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala niyang pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Minsan pa. Diyos na makapangyarihan, Hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagkakapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa, lagi tayo sinasamahan ng Panginoon. Hindi mo ko iiwan, sa bawat sandali laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatida'y kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, oh Hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Kailan may hindi nag-iisa? Kailan may hindi nag-iisa? Kailan may hindi nag-iisa? Praise God! Panghawakan natin yung pangako na yun ng Panginoon. He will never leave us. He will never forsake us. Lagi tayong manabik sa kanyang presensya. Excited ba kayo? Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita,
na ba kayo? Nananapik ng makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananapik ng makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Purihin ko, Panginoon. We are so excited para sa iyong presence, Panginoon. Maranasan ka namin lagi sa aming mga buhay. Parang ang hina ng palakpak natin para sa Panginoon. Pwede ba nating lakasan? Pakinggan natin na. Sa galak tumatawa, nananapik ng makita, muli mong pagbisita. Oh, hallelujah, Lord God. Malayang malaya. Baguhin mo ang buhay namin, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananapik ng makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Baguhin mo ang buhay ko, ito'y Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil natagpuan po kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po dahil bilang mga anak mo, sa dami ng tao sa mundo, kinatagpo po kami, Panginoon, ng pag-ibig mo at iniligtas sa krus ng Kalbaryo. Tinig mo
presensya mo na napuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay
Sige po, purihin po ang Panginoon sa ating pong patuloy na pagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang kabutihan sa umaga pong ito. Tayo po'y manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na Ikaw lamang ang aming pinupuri, sinasamba, dinadakila sa aming pong mga buhay. Ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon, ay hindi po nagmamaliw kailanpaman. Tunay po, O Diyos, na sa napakaraming pagkakataon, laging sapat ang iyong biyaya at ikaw po ang siyang kumikilos at gumagabay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa napakaraming panahon na amin pong napapatunayan ang iyong greatness sa buhay namin, O Diyos. Tunay po, Panginoon, na sa umagang ito, alam mo ang laman ng puso ng bawat isa. Hindi lamang yung mga anak mo na narito sa unahan, kundi ang bawat isa na nasa upuan, na kumikilala, Panginoon, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa amin. Salamat po, dakilang Ama, nawa sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawa sa bawat isa na ngayon nagpapasalamat ang iyong pong basbas at pagpapala. Yan. Good morning po. Ayan. So malapit na po ang Disyembre. Dapat lagi na ho tayong nakangiti. Ang ngitian po natin yung ating katabi. Sabi mo, papasko. Ayan. So good morning po sa bawat isa. Pag Pasko ang pag-uusapan, nakangiti na tayo lahat, no? Naghihintay ng bonus. Naghihintay ng biyaya. Pero mas magandang biyaya ay ang biyaya ng Panginoon. Salamat po. Ngayon pong umaga ay pag-uusapan po natin ang ating pong paksa. Ang David entitlement leads to entanglement. Ayan. Atin po muna pong basahin ang 2 Samuel chapter 11 verse 1 hanggang 21. Sabi po rito, ayan, naka-off pala. So, nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangungunan ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Verse 2, isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Verse 3, at ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam, at asawa ni Urias na isang Heteo. Verse 4, ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Verse 5, dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Verse 6, inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Iyon ang ginawa ni Joab. Verse 7, nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Verse 7. Verse 8, sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan mo ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Urias, ang hari ay nagpadala ng regalo para sa tahanan nito. Verse 9, ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga batay. Verse 10, nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Verse 11, sumagot siya, ang kaba ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Juda ay nasa mga tolda lamang at sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang mga pinunong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maaatim ng aking kaloobang ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna
ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya't nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon. Bagkus, natulog na kasama rin ng mga bantay. Verse 14, kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mamatay. Verse 16, habang pinapaligiran ni na Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Verse 18, pinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Ngunit ito ang pinagbili niya. Matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan, verse 20, maaaring siya'y magalit at itanong, bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Verse 21, hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon? Siya'y nabagsakan ng batong gilingan na inihulog ng isang babae mula sa itaas ng pader sa Tebes. Bakit masyado kayong lumapit sa pader? Kung magkagayon, saka mo sabihin na matay rin si Urias. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Binigay niyo po kami muli ng pagkakataon na magkakasama-sama, magpalakas ang Panginoon, matuto sa iyo pong mga salita, matuto, Panginoon, sa mga mensahe na nanggaling, Panginoon, sa iyo pong salita. Tulungan niyo rin po ang inyo pong lingkod na magbabahagi ng iyo pong mga salita ngayong umaga. Gayon din po, Panginoon, ang inyo pong mga anak, aking pong mga kapatid na makikinig, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na mangusap po ang iyong po mga salita sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin naman. In Jesus' name we pray. Amen. So, medyo mahaba yung aking binasa. Ano po? Pero magandang tingnan yung kwento pong ito. Ito po yung downfall ng buhay ni David. Madalas ang kwento na ating naririnig ay yung magagandang bagay sa panahon at sa buhay ni David. Bigyan ho nating pansin yung tinatawag na gusot, kaguluhan sa buhay ni David. At pinamagatan nga po natin yung entitlement leads to entanglement. Puntahan po muna natin, ano ba yung word na entitlement? Yan. So what is entitlement? So ayon po kay sa isa pong lathala mula sa ating pong pinagkukunan ngayon na madalas na information na po sa internet. Sabi po diyan, a sense of deservingness or being owed when little or nothing has been done to deserve special treatment. It's the owe or you owe me attitude. So, kumbaga, ang entitlement, ito yung laging dapat ako lang ang magaling. Dahil ako ay ganito na ako. Ako yung dapat na makakatanggap ng mga special treatment. Yan. So, entitlement. Yung laging nag-iisip na deserve ko ito. Deserve ko ang magkaroon ng magandang sasakyan. Deserve ko ang magkaroon ng magandang bahay. Yan, mga ganyang attitude. At higit sa lahat, deserve ko ang magkaroon ng boyfriend o kaya deserve ko ang magkaroon ng magandang nililiyag. Entitlement. So ano ba ang entitlement? Ano pa? So entitlement, it is a narcissistic personality. Kasama po yan. Ano po ba yung narcissistic? Akin pong nagbasa-basa ko ng ilang mga tungkol po sa narcissistic kasi kinukonek po yung entitlement sa narcissistic personality. Nakuha ko po yan sa Health News. Sabi po, ito po ay kasama po rito ay ang grandiose.
So an exaggerated sense of self-importance or a belief that they are special and unique. So, yes, tayo po ay unique sa mata ng Panginoon kasi tayo po ay individual. Pero pag sobra, exaggerated, extravagant na pagtingin mo sa iyong sarili, baka parang nangingiti yung iba. Huwag mo ituro yung iba. Tingnan mo po yung iyong sarili. Ano po? Pangalawa po, ay admiration seeking. So a constant need for excessive admiration from others. Excessive. Kapag sinabi natin yung word excessive, sobra-sobra. Humihingi ka lagi ng purihin mo naman ako. Hindi man na sinasabi, purihin mo naman ako. Pero yun ang lagi niyang hinihingi sa kanyang kausap, sa kanyang kaibigan, sa kanyang kapamilya. Ano pa? Sabi po, entitled. So, entitled. So, unreasonable expectations on specially favorable treatment. So, at lacking empathy, so unwillingness or inability to recognize or identify with the feelings and needs of others. Ano pa ho yung narcissistic? Ito po'y kumukonect po. Kaya ko lang po siya isinama para makita ho natin yung entitlement. Haughty behaviors or attitudes such as patronizing or condescending behavior. Yung arrogante. Yung makipag-usap talagang napaka-strong. Yung mga ganong personality. Hindi mo mababali kapag pag meron siyang sinasabi. Siya lang ang laging tama. Ang tao po dyan ay NPD. Narcissistic Personality Disorder. So kasama po dyan yung entitlement behavior. So kailan ba to? Paano ba to nagsisimula sa buhay ng isang tao? Ayon po sa pag-aaral, ito po yung nagsusimula saan po? Hindi ko na pala napindot. Sorry. So, social factors. So, unang-una po yung babalik na. Yan. Environment, fatherless home, o fatherless homes. Yan. Kapag ang isang tahanan daw, malaking porsyento kapag ang isang tahanan ay walang ama, ay nagkakaroon ng behavior ang isang bata o isang tao na didevelop yung kanyang ganitong behavior. Okay po? Mostly kasi pag walang tatay, nakikita ko ako po yung nagtuturo sa school, kapag ang nanay lang, lola lang ang kinalakhan, yung bata ay, hindi ko alam kung bakit, parang yung word na walang disiplina. Yung parang pag ginusto niya, yun ang mangyayari. Pag yung sinabi niya, yun ang gagawin niya. So, isa daw pong simula nun ay kapag sa tahanan ay walang father image. Kaya ho napakalaga na ang tahanan, kahit sa papaanong paraan, kung wala ang tatay, may lolo. Kung walang tatay, may tito. Natatayong father sa loob ng tahanan. Pangalawa, kung paano daw treatment of parents to their children. Kapag extreme daw yung treatment, kapag sobrang higpit, kapag siya ay nagiging malaya na, kapag siya nalang mag-isa, lumalabas yung behavior na entitlement. Kapag sobra namang laya, yung extreme, both side, mahigpit, sobrang laya, binibigyan lahat ng layaw, nadidevelop yung behavior na entitlement. Another one is whether adults solve the problem for their children. So, hindi mo na hinahayaan na ang bata ang mag-solve. Halimbawa, example po, pag ang bata ay tumatakbo, nadapa, habol ka kagad, itatayo mo yon.
Yung pala po, ayon sa pag-aaral, hayaan mo siyang gumawa ng solusyon, bumangon siya, siya muna ang gagawa ng solusyon para makaranas siya na ganito pala yung dapat gawin. Kapag tayo po ang laging gumagawa ng solusyon, yung mga adult ang gumagawa ng solusyon sa isang bata, sa kanyang problema, nadidevelop yung behavior na entitlement. Nakaka-relate po ba kayo? Ayan, nakaka-relate. Lalo po sa mga parent na bago pa lang hong papalaki ng anak, matutuho po tayo sa mga nakatatanda ho sa atin. Noong po kami ay nagpapalaki pa lang ng anak, kasi ngayon malalaki na yung anak namin, natutunan din namin na humingi ng payo, at ito rin po ay isa rin sa pinag-aaralan sa Bible School, sa PMI, yung tinatawag namin na subject na home and marriage, kung paano yung mag-asawa, paano yung relationship, at yung anak sa kanyang mga magulang sa anak. So mahalaga po sa tahanan, unang-una, number 1, may Diyos. Ano po sabi ng Biblia? Palakihin ang bata sa turo ng salita ng Panginoon. So, entitlement. Maging si Haring David po ay nakaranas din ng pagiging behavior ng entitlement. So, yung entitlement po na yan, sa pahong word na tayo dapat tingnan, ano po? Entanglement. So, ano ba what is entanglement? So, madalas sa mga babae, yung mga mahabang buhok, yung nagkakabuhol-buhol. So, entanglement. To wrap or twist together, interweave, or to involve in a perplexing or troublesome situation, or to make complicated. Sabi po ng Merriam-Webster.com. So, that is entanglement. So, ang ating pong paksa ay entitlement leads to entanglement. Yung pagiging entitlement ni David ay napunta sa isang sitwasyon na nagkabuhol-buhol o nagkaroon ng mga conflict sa kanyang buhay. Pero bago po yun, tingnan po natin, sino ba ho si David? So madalas ito yung kwento na, lalo pag sa Sunday School, ito yung kwento natin. Una, si David, ano po si David? Shepherd boy. Ano po? Ito yung madalas na kwento. Si David, nung siya ay bata, at maalala po natin na ang kwentong ito yung talagang makikita natin na si David, simula pa lang nung bata, mayroon na siyang pagtitiwala sa Diyos. Nung siya ay pumunta ho doon sa gera, sinabi niya, ako po, nung sinabi niya kay Saul, na ako po makikipaglaban dyan kay Goliath. Natuwa naman ako kay Atil Len kanina na ang Goliath niya si Pastor Larry. So, sino ho ba ang Goliath natin? No? So, once a shepherd boy, yan po si David, batang musmos, pero makikita ho natin sa kanya, sa simula pa lang, yung introduction ng kanyang buhay ay batang may pagtitiwala sa Diyos. Ang ganda ho na introduction sa kanya. Ano pa po? A man after God's own heart. So ito po yung lagi natin kinuot sa buhay ni David. A man after God's own heart. Bakit po? Kahit siya po'y, ano man ang kanyang ginagawa, ang lagi niyang end ng kanyang maghapon ay manalangin. Yung simula ng kanyang buhay ay manalangin. Kapag may mga problema, manalangin. Kaya po, tinagurian si David, a man after God's own heart. Sino pa ho si David? Ito yung, alam na alam ho natin. Defeated Goliath. Alam na alam natin yung kwentong yan. Bata pa lang ho tayo. Pag tayo laki sa Sunday School, bata pa lang tayo. Pag sinabing sino ang pumatay kay Goliath? Si David. Pero ang totoo po, si David nga ba talaga ang pumatay? Ang Diyos. Although ginamit ng Diyos si David, pero ang unon, kaya bang patayin ng mga balang yon? Hindi. Pero ang Diyos, ginawa niya yon. Ano po? Ano pa si David?
Siya po yung, sabi diyan, writer of several Psalms. So, marami ho tayong mababasa, especially yung Psalms 23. Sino nakakaalam ng Psalms 23? The Lord is shepherd. Yan. So, alam ho natin yan. Tingnan din ho natin yung mga tagumpay ni Haring David. So, noong una po, David becomes a king over Judah, no, sa Samuel chapter 1 hanggang chapter 4. Bakit Judah lang po? Sa panahon kasi ni Saul, nagkaroon na ng rebellion. Yung 10 tribes, hindi sumama, lumayo sila kay Saul. Tapos, David became king over Israel, na-unite ulit yon ni David. Sa pagkakataong yun, na-unite niya ulit ang 12 tribes. So, David conquers the surrounding nations, chapter 8 ng 2 Samuel hanggang chapter 10. So, kung titingnan ho natin yung credential ni David, parang ang layo na magkakaroon siya ng entitlement leads to entanglement. Sapagkat sa simula yung inintroduce si Haring David sa atin sa Biblia o ng Biblia, mabuti at maayos na bata hanggang sa siya ay maging hari. Pero dumating ho sa punto ng buhay ni David, nagkaroon siya ng behavior na entitlement. Entitled behavior. Bakit po? Tingnan ho natin. Number 1, a sense of entitlement can lead to sin. Sabi po ng 2 Samuel chapter 11 verse 1, nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang nakipagdigma ang mga hari, pinalabas si David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Ayon ho sa pag-aaral, sabi diyan, kaya ho sinabi sa panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, sa panahon ng tagsibol. Bakit ho panahon ng tagsibol? Mostly, ang mga hari ng mga panahon pong yan at ang mga lalaking kawal ay panahon po ng pagsisibing sa mga babae. Panahon ng tagsibol. Panahon din po ng party-party. Bakit po? Naniniwala ho sila na mayroon silang Diyos-Diyosa na tinuturing na sila ay bibigyan ng mga anak sa panahon ng tagsibol. Kaya naman, ang mga hari, mga panahong yan, si Haring David, yan din yung panahon na siya ay dinidigma niya yung mga karatig bansa. At ano po ang nangyayari? Dahil hindi handa yung mga karatig bansa, anong nangyayari? Talo. Talo kaagad. At the same time po, ang hari ng mga panahong yan, ang mga hari, binibigyan ng mga magagandang babae. Pupunta lang sila sa kanilang palasyo, dadalhan sila ng pinakamagagandang babae sa paligid ng kanilang mga bansa o sa kanilang bansa at magpakasaya. Kaya ho, nung panahong pong yan, na-adapt na ni David ang ganyang karakter. Dapat magkaroon ako, i-enjoy ko ang aking buhay sapagkat ako ay hari. Kaya po, yung entitlement sa verse 1, makikita na ho natin yung behavior ni Haring David. Na dapat siya ang nangunguna sa pakikitigma. Pero, kinuha niyo yung behavior o yung karakter ng mga hari na sa paligid na kapag panahon ng tagsibol, sila ay magpakasarap sapagkat sila ay hari. Kaya ho pumasok ang kaaway, pumasok ang kasalanan. Kaya sabi ho, a sense of entitlement can lead to sin. Kapag ang isang tao nasa puso't isip niya na o nagsisimula na yung entitlement attitude, katulad ho ni David, itutulak ka po niyan sa paggawa ng kasalanan. Itutulak ka po niyan sa paggawa ng mga maling bagay. Nakita ho natin, binasa ko ho kanina yung story about sa buhay ni David, yung encounter niya kay Bathsheba.
Ang dahilan po, entitlement. Kapag nilagay mo na o nasa isip mo na, dapat ganito nyo ako i-treat. Kasi graduate na ako, o kaya may naabot na ako, o kaya established na ang pangalan ko. That is entitlement. Ano po ang turo ng Panginoon? Laging magpakumbaba. Ang gamot sa entitlement behavior, laging magpakumbaba. Pangalawang bagay po ay a sense of entitlement causes callous hearts of entangled relationship. Tingnan ho natin. So ano ba yung callous? What is callous? Alam ho natin yan, pag tinaas natin yung ating mga kamay, especially yung mga tatay, makikita ho natin yung mga kalyo sa kamay. Kahit anong kurot mo ho dyan, ano po mangyayari? Manggigigil ka na lang. Wala hong pakiramdam ho yan. Tama po. So madalas ho, nakikita ho natin yan sa masisipag. O, taas ang kamay ng masisipag. Masisipag mag-cellphone. Siguro yung masisipag mag-cellphone. Masel-masel na yung thumbs na ho natin, no? Masel-masel na yung dalawang hintuturo. Pero yung totoong masipag, lagi hawak ay kung ano-anong mga bagay para gawin yung mga bagay, mararamdaman ho natin yung kanilang mga kamay, mayroong mga callous. So what is callous? Being hardened or thickened, feeling or showing no empathy for others. Hard-hearted. So si David po, nung nagkaroon na siya ng entitlement behavior, nagsimula na ang problema. Nag-unti-unti na nagkaroon ng problema. So David's entangled relationship, ano po entangled? Buhol-buhon. Conflict. Nagkakaroon na ng mga conflict. So sa buhay pa lang ni David, maging sa kanyang relationship with his children, with his family, nagkaroon na po ng problema. Ayan. Una po, family conflict. Ano po nangyari? Si Amon po, anak po ni David, ano po ginawa? Tamar, anak din ho ni David. Ano pa ho yung nangyari? David's neglect of his children's misbehavior. Bakit po? Kasi nakita ng kanyang mga anak, nagkaroon siya ng mga maling gawain. Ang hirap po mag-correct sa family, especially sa ating mga anak, sa ating kapamilya, kung ikaw mismo, ginagawa mo rin yung mali. Kung ikaw ay may bisyo, sasabihin mo ba sa iyong anak, huwag kang manigarilyo, masama yan. Pero nakikita sa iyo, ang sigarilyo. Sasabihin mo ba sa iyong anak, huwag kang iinom, huwag kang maglalasing, gabi-gabi kang lasing. O kahit paminsan-minsan nalalasing ka, kaya mo bang sabihin? Mahirap po sabihin. Kaya ho si David, nagkaroon siya ng entangled relationship sa kanyang family kasi nagkaroon siya ng downfall sa kanyang buhay. Ano ba po? Rebellion of Absalom. Ito po yung mga result na mga ginawa ni Haring David. Ano pa? Death of David and Bathsheba's firstborn. Kasama po yan. Nanggaling po yan sa ginawang pagkakamali. Saan po nagsimula? Sa behavior na entitlement. Sabi nga ho natin, entitlement leads to sin. Itutulak ka po niya. Hindi lang po yon. Nagkakaroon din ng epekto even sa ating close relationship, sa ating mga malapit sa ating mga pamilya. Ang pinakamasama po doon, yung panahon ni Solomon. Kadamay pa ho si Solomon. Bakit po? Tapos si Solomon, nahati ulit ang Israel. Nagkaroon ng Northern Kingdom, yung 10 tribes, umalis ulit. Nagkaroon sila ng sarili nilang hari at natira yung 2 tribes. Mga kapatid, kung mayroon na po tayong ganitong
behavior sa ating tayo nasa isip natin ay parang mayroon na tayong dapat ganito nyo akong i-treat o dapat ganito na ang humihingi ka na ngayon ng special treatment sa iyong kaibigan, sa iyong kapamilya at sa iba pa. Nagsisimula na po yan. Paano tayo makakawala sa sitwasyon na ating hinasasadlakan o sa ating kinalalagyan? Overcome entitlement by turning to God and changing your mind and way of life. Tingnan po natin, pagkatapos ang kwento sa chapter 11, nung nagkasala si David, pag binasa ho natin yung chapter 12, mayroong isang dumating na lingkod ng Diyos kay David. So namatay na ho si Uriah, kinuha niya ng asawa si Bathsheba, pagdating po doon, nagkaroon na siya ng anak. Pero mayroong isang pinadala ang Diyos na lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si Prophet Nathan. Sabi ni Prophet Nathan, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Mga kapatid, ano po ang dapat natin gawin? Babalikan po natin, bumalik lang po tayo, turning to God and changing your mind and way of life. Sabi nga po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, baguhin na natin yung takbo ng ating pag-iisip. Ito naman po ang kagandahan sa buhay ni Haring David. Kumambyo si Haring David. Sabi niya, nagkasala ako kay Yahweh. Pero bago po yon, pag binasa ho natin yung chapter 12, sabi ni Prophet Nathan, mayroong isang mahirap na pamilya. Mayroon lang siyang isang kambing. Pero kinuha pa ng isang mayaman yung kambing na yon. Ano sagot ni David? Dapat parusahan, patayin yung taong yon. Ano sagot ni Prophet Nathan? Ikaw yon. Kaya, siguro kung makikita ho natin si Haring David, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero ang kagandahan po kay Haring David, ito po yung sinabi niya, nagkasala, tinanggap niya agad. Ito po dapat din yung behavior ng isang mga Kristyano o ng mga Kristyano. Kilalanin, tanggapin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi po sa verse 14, ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Yan nga po ang nangyari sa unang anak nila ni Bathsheba. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 20, pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. Ito na po yung pagkatapos mamatay yung anak nila ni Bathsheba. Sa other side ni David, makikita ho natin, bumagsak ho siya. Nagkamali ho siya. Pero nung siya ay bumangon, straight na ang kanyang buhay. Ito po yung nagre-represent sa mga Kristyano na totoong kinikilala yung kanilang pagkakamali. Straight. Na talagang bumalik sa Panginoon. Change your mind and way of life. Una po, focus. Focus on what God wants you to do. Sabi po ng Isaiah chapter 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Mga kapatid, kapag tayo ay nanindigan na sa ating pananampalataya sa Panginoon, iwinaksin na ho natin yung ating mga dati nating mga maling ginagawa. Sabi ng Panginoon, ng Biblia mismo, may kapayapaan sa ating mga puso. Dahil po, ang gawa ng kasalanan sa ating buhay ay guilt. Hindi ho tayo makakatulog. Hindi ho tayo makakangiti ng pure na ngiti. Pwede tayo makangiti pero kunyari lang ng ngiti. Sabi ho dyan, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan sa iyo'y nagtitiwala.
Kaya po mga kapatid, wala po tayong ibang dapat na gawin, kundi manindigan sa palatayang mayroon po tayo ngayon. Ano po yung pananampalataya natin? Ito po yung nanggaling sa Panginoong Hesus. Na ang sabi po ng Efeso chapter 2 verse 10, nung tayo po iligtas ng Panginoon, may mga bagay na dapat tayong gawin. Ito po yung mabubuting gawain. Hindi po tayo iniligtas ng Panginoon para gumawa ulit ng mga mali. Kundi iniligtas po tayo ayon sa salita ng Panginoon para gawin ang tama at mabubuting bagay. Pangalawang bagay po ay remember that God is gracious. Sa iyong pagbalik sa Panginoon, lagi mong tatandaan, God is gracious. Tinubos tayo ni Kristo sa Efeso chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Mga kapatid, ang kasalanan ho natin, binayaran na yan ng Panginoon. Kaya dapat ho tayo naka-focus na sa kabutihan ng Diyos. Hindi ho pagkukunwari yung gawin mo yung tama. Ito ho yung mga maling konsepto na kapag ginawa mo yung tama, halimbawa, ikaw ay Kristiyano, sasabihin sa iyo, ano lang naman yan? Kunyarian lang yan. Hindi po. Ang totoo, yun po ang dapat nating ginagawa, yung mabuti at tama. Ano pong dahilan? Dahil ikaw ay binili na ni Kristo ng kanyang mahal na dugo. Alam ho natin, kapag ang isang alipin ay binili na ng isang Panginoon, yung alipin ay wala ng kapangyarihan sa kanyang sarili sapagkat ang may kapangyarihan na sa kanya, yung kanyang Panginoon. Ganun po ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kung talagang totoong naniniwala ka na binayaran na ni Kristo ang buhay mo, dapat ang konsepto natin sumunod na sa Panginoon. Pangatlong bagay po, be humble all the time. Change your mind and way of life. Be humble. Para labanan ang entitlement attitude, be humble. Jesus gave us His divine rights and privilege for us. Sabi po ng Filipos chapter 2 verse 6 to 8, kahit taglay niya kalikasan ng Diyos, hindi niya pilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yung humility, yung pagiging mapagpakumbaba, dinemonstrate na ng Panginoon sa atin. Para labanan yung behavior na entitlement. Humility is the key. Pagpapakumbaba ang ating kailangan. Gaya ng ginawa ng Panginoong Jesus. The more na tinataas ho natin ang ating mga sarili, sabi ng Panginoong Jesus, ang nagtataas ang kanyang sarili ay siyang ibababa. Ang siya namang nagpapakumbaba ay siya namang itinataas. That is the principle na mayroon ang Panginoon. At yan po yung pinanghawakan natin. Amin po ba? Kaya tayo po, ang behavior ng mga Kristiyano, hindi mapagmalaki. Ang behavior ng mga Kristiyano, hindi mapagmataas. Sapagkat alam ho natin ang turo ng Biblia, kapag nagmamataas ka, gagawa ang paraan ng Diyos, gagawa ang paraan ng Diyos para ikaw ay ibagsak. Dahil ang prinsipyong niya mula yan sa Panginoon. Magpakumbaba. Sabi po ng James chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.
ito po itong sinabi po ni Apostle James, galing din po ito sa sinasabi ng Panginoong Jesus. At yun din po ang sinasabi sa Proverbs. Stop the me attitude. Serve God and serve others. So yung entitlement kasi, ang attitude po niyan, dapat serve nyo ako. Dapat ako lagi leader. Ako hindi pala leader, ako lagi ang boss. So, lagi ko kayong uutusan at dapat nyo ako susundin. Pero ang dapat ho natin gawin is stop the me attitude. So serve God and serve others. Sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang mga nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa magitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan at karangalan magpakailan paman. Mga kapatid, ang bilin sa atin ng Panginoon, noong ang Panginoong Jesus ay malapit na siyang ipako sa krus, ang sa Kanyang mga alagad, love one another. Yung word na love one another, kasama po doon yung paglilingkod sa bawat isa. Kung may nakikita mong yung isang kapatid mo ay kailangan ng tulong, hindi man financial, ano man ang pwede mong itulong, encouragement, gawin po natin. At yun din po ang sinasabi ni Apostol Pedro, kung ano man po yung kaya po natin gawin, ipaglingkod po natin sa Diyos at ipaglingkod po natin sa ating kapwa. Kung mayroon kang talent, gawin mo paglilingkod sa Panginoon. Kung kaya mo magturo ng instrument, gawin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po ng isang, noong Sabado po, nung umatid ho tayo kami ng small group convergence, dapat hindi ho natin nilalagyan ng 1, 2, 3, 4 kung ano yung priority natin. Ang dapat lagi nating priority, number 1, ay ang Diyos. Wala nang iba. Hindi na second priority ang family. Dapat ho, ang konsepto ho daw natin, dapat sa pamilya natin, napaparangalan ang Diyos. Kung paano ma-treat ang iyong family, dapat napaparangalan ang Diyos. Wala hong ibang number 1. Sa trabaho, hindi rin ho natin third priority ang trabaho. Sa iyong trabaho, dapat priority mo ang Diyos. Na paglilingkuran mo ang Diyos sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral. Dapat hindi ho siya number 4 ang pag-aaral, kundi sa iyong pag-aaral, priority ang Diyos. Dapat napapapurihan ang Diyos. Amin po ba? So sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, pwede rin ho nating ipaglingkod sa Panginoon yung pagtulong natin sa ating kapwa. So mga kapatid, practice gratitude. Minsan ho, yung entitlement, hindi ho yan marunong magpasalamat. Yung entitled na tao, hindi ho yan marunong magpasalamat. Kasi nasa isip niya, dapat ginagawa talaga yun sa kanya. Sino ho dito nakakasakay ng jeep? Tapos ikaw yung taga-abot ng bayad. Tapos titignan mo yung nag-abot. Isip-isip mo, hindi man lang nagpasalamat. O baka ikaw yung hindi nagpapasalamat, mga kapatid, huwag naman. Pag abot mo ng iyong bayad, magpasalamat ka ho sa inaabutan. Practice gratitude. Kapag mayroong ginawang maganda sa iyo, ang dapat ay say thank you. Sa bata, tinuturo ho natin yan, kapag inabutan o ginawa ng mabuti yung bata, anong sasabihin? Say thank you. Pero pag nagsimula na po yung behavior, attitude na entitlement, hindi ho yan marunong magpasalamat. Paano po magagawa yun? Matatanggal ho yun? I-practice ho natin. Magpasalamat ho tayo. Unang-una ho sa Diyos.
sa lahat ng pagkakataon. Sabi ho ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang sabi po diyan, sa lahat ng pagkakataon. Kapag sinabi sa lahat ng pagkakataon, even sa panahon ng difficulties. Pero ang hirap, tama po. Pero yun ang bilin sa atin ng Biblia, magpasalamat pa rin sa Diyos. Kahit na ho yung kapamilya natin ang hirap kasama sa buhay, pero pagpasalamat mo, may kapamilya ka. Magpasalamat, lalong-lalo na po kapag pinipersecute ang iyong pananampalataya. Magpasalamat sa Panginoon. Bakit po? May gantimpala ang Diyos kapag yung pananampalataya natin dahil kay Kristo, tayo po ay ginagawa ng masama, ginagawa ng kwento. Magpasalamat lalo sa Panginoon. Yung downfall ni David, nakabawi po siya. Pero yung entanglement, hindi niya na nabawi. Mga kapatid, hanggat wala pa hong nangyayari sa atin, sa ating attitude, ibig sabihin, nangyayaring yung attitude natin ay nabibuild up ng entitlement attitude, pasira na ho natin yan sa Panginoon. Ipasira na ho natin sa ating mabuting Diyos. So sa lahat ng bagay na ating ginagawa, ang pangalan ng Diyos lamang ang ating itataas, hindi ang ating mga sarili. Kung mayroon man po kayong mga achievement, ang dapat mataas, ang dapat mapapurihan ang Diyos. Isaisip natin lagi na dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas. Kaya po tayo nagkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo, dahil pangako ng Panginoon sa lahat kikilala sa Kanyang pangalan. Lahat ng tatanggap sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay may buhay na walang hanggan. Ang tawag po natin doon, kaligtasan. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Kahit sino ka pa po. Matuto tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon at maglingkod ng buong kagalakan at katapatan sa Kanyang ubasan. Ubasan po yan. Nakulangan ng N. Mga kapatid, pare-pareho tayo ang journey po natin patungo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Patungo sa glorification na tinakda ng Panginoon sa atin. Yung ating tatlong, anong tayo po iniligtas ng Panginoon? Tatlo ang nangyari mo sa atin. Una, tayo ginastify ng Panginoon. Wala na tayong masalanan sa harapan ng Diyos. Pangalawang bagay, sa harapan ng Panginoon tayo po ay sinasanctify o sanctification. Habang naglalakbay po tayo bilang isang mga Kristyano, unti-unti tayong inaayos ng Panginoon. At dapat din po yung ating kaisipan, magpapaayos tayo sa Panginoon. At pangatlong bagay na ginawa ng Panginoon, niligtas tayo, patungo tayo sa glorification. Patuloy tayong iniaayos ayon sa plano ng Panginoon. Mga kapatid, entitlement means to entanglement, natanggal, natakasan, ni David. Tayo po ay mag-close sa prayer. Purihin ka po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng muli pagkakataon upang ikay aming sama-samang purihin, dakilain, patuloy na luwalhatiin, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Nawa ang anumang mga bagay na ginawa namin ngayong umaga, lalo, Panginoon, ang aming mga buhay, ay patuloy na magbigay ng kapurihan sa iyo, dakilang Diyos. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa bawat araw ng buhay namin. Ikaw lamang po yung aming mabigyan ng luwalhati, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na naging paalala po sa amin, O Diyos, upang yung anumang bagay na mali sa aming mga buhay, lalo yung pagkakaroon ng feeling entitlement,
katulad ng naranasan ni David, Panginoon, ay patuloy po naming mapagtagumpayan. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin. Yung buhay na nakalulugod sa iyo, yung buhay na hindi mahalaga ang sarili, hindi inuuna ang sarili, kundi ikaw lamang sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy po na pagtagumpayan namin ang anumang tukso ng kaaway tungkol sa bagay na ito sa aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos sa bawat isa. Samahan mo rin kami sa aming pag-iwahiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan, bigyan ng isang masaganang panangalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay. At sa iyo namin na pinagkakatiwala, baging ang buong isang linggo. Sa iyo po namin, Lord, hinihiling ang iyong proteksyon, pag-iingat, lalo sa isang bagyo na papalapit, Panginoon, sa aming bansa. Salamat po, dakilang Ama, naniniwala kami na ikaw ang aming protection, ikaw ang siyang Diyos na aming sanggalang, ikaw ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Anumang bagay na maaring makapaminsala, Panginoon, sa aming bansa, ay patuloy po na ikaw ang siyang Diyos na kikilos at gagawa, Panginoon, upang kami ay iyong bigyan ng proteksyon. Purihin ka. Salamat po sa iyo sa umagang ito. Ito'y aming samot na langit sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway suma ating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mulangit pagpasawalang hanggan. Amen.